So ito mga sangkay, meron pong bagong pasabog si Pangulong Bongbong Marcos. Matindi to. Ayon po kasi dito, DPWH, Flood Control Projects, walang budget sa 2026. So madaling sabi, hindi pinabudgetan nila PBBM ang flood control projects. So bakit kaya mga sangkay? May naalala ako dyan. Mamaya pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, this is me, Sangkay Janjan. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, hashtag solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar. At huwag nyo pong kalilimutan pala sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, this is it guys. So ayon mo dito, inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na walang pondo ang mga flood control project ng Department of Public Works and the Highways sa panukalang 2026 National Budget. Good job. Good job. So ito, isang pasabog, pero mayroon pong kasunod yan, mga sangkay. Ayon sa Pangulo, ito na ang pasabog, may natitira pang 350 billion sa flood control budget ng 2025 na hindi pa nagagamit. Kaya hindi na muna kailangan ng karagdagang pondo para sa susunod na taon. Kita niyo na? May malaki pa palang pondo. Itong DPWH para sa flood control. Kumbaga mga sangkay, kung nasa katinuan lang pala sa paggamit ng pera, natitipid po sana ito at hindi po gastos tayo ng gastos, wala naman talagang proyekto na nakikita. Alam nyo, dito ka nga bibilib kay BBM eh. Kasi itong mga nangyari, mga sangkay, itong mga pasabog na ito, pinasabog na rin po ito ni PRRD noong November 2020. Ilang taon na mula ngayon, 2025 na mga sangkay, diba? So, pinasabog po niya yan. Pero ang tanong, anong nangyari? May ginawa bang aksyon? Well, ang nakita kong aksyon nila mga sangkay, nag-blacklist po si PRRD ng mga ilang kontratista. Pero, yung kumpanya lamang ang blacklist. Kagaya po ng isang kumpanya ng mga diskaya. Hindi po mismo yung mga pangalan ng kontraktor yung blacklist. Kaya ang nangyari mga sangkay, nakabalik. No? Nagpatayo ulit ng mga iba pang mga kumpanya, dumami pa. So, mas naging worse patuloy yung ginawa ni PRRD. Pero isa sa malaking tanong, bakit walang malalim na investigasyon? Inamin po yun ni PRRD na may rampant ang flood control projects. Rampant yung mga ghost, not just flood control pala, rampant ang ghost projects, hindi lamang sa flood control, kundi sa iba't iba pang mga proyekto ng pamahalaan. Pero why? Bakit hindi po nagkaroon ng investigasyon? Pero ngayon kay PBBM, di ba? Hindi lamang po niya pinasabog yan. Talagang maliban sa pagsasalita ni PBBM tungkol dyan, siya po ay gumawa ng aksyon. Naggawa po ng website na makikita po lahat ng mga proyekto ng ating pamahalaan doon sa flood control at madali pong matukoy kung mayroon pong ghost projects. At tayo nga po sa report, napakarami daw po, Diyos mio marimar, ng sumbong. Libo-libo na daw po ang sumbong doon. At talagang napakarami, sandamakmak daw po talaga yung mga ghost projects. Nakakalungkot. Alam nyo, ang ganda ng Pilipinas kung lahat ng mga proyekto na iyan inasusunod lamang at nagagawa lamang po mga sangkay, di ba? Wala mga sangkay na masyado po tayong napaglaruan mga sangkay nito mga politiko. Anak lang tokwa. Ayaw mo dito, sabi ni PBBM, marami na tayong nagawa as of now pa lang. Number one, we are already seeing na lahat ng flood control projects na dapat ilagay sa 2026 na budget, hindi na siguro kailangan. Pahayag ng Pangulo sa part ng kanyang podcast. So, hindi na kailangan mga sangkay. Kasi may budget pa pala. Tapos, ang ginagawa ng DPWH, hingi ng hingi.
Isipin nyo, kung hindi ito na bokya, yung hindi ito na booking ni PBBM, sa tingin nyo, hindi na naman hihingi yan ng budget. Hihingi na naman ng DPWH. Anak ng tokwa. Pero, hindi natin alam. Ang dami palang kalukuhan, mga sangkay. Ang dami palang ginawang hindi magaganda nitong DPWH na nananabutahe sa mga proyekto. Nasaan ang pera? Binulsa. Nandun kay Kong, nandun kay Sen, nandun sa mga kontraktor, nandun kay direktor. Ganyan mga sangkay na paglaruan ng ating bansa. So there will be no budget for 2026 for flood control dahil mayroon namang 350 billion for 2025 na hindi pa nauubos talaga. Tuloy-tuloy pa ang trabaho. Dagdag pa niya. Naalala ko dito mga sangkay yung PhilHealth, di ba? Yung PhilHealth na ganito din po ang nangyari noon. May mga pera, mga sangkay na questionable nung dumating si PBBM. Ngayon mga sangkay, inayos si PBBM yung sistema ng PhilHealth. At kita nyo ngayon mga sangkay, ang PhilHealth, may napakaganda ng sistema, ang daming benepisyo na nakukuha ng sambayan ng Pilipino. Ito dapat mga sangkay yung tularan ng ibang namumuno. Kung sino mang susunod kay PBBM, o kahit yung mga gobernador, mayor, mga congressman, mga public servant, dapat ginagaya nila yung ganitong klaseng pamumuno na hindi po talaga garapal mamuno, mga sangkay. Talagang kapag pera ng bayan yan, huwag niyong gagalawin. Diba, mga sangkay? At nakita ko talaga yung passion ni PBBM ngayon na malutas itong problema ito. Kasi matagal na po itong problema. Sana nga po magtagumpay siya dito dahil kapag wala siyang mapakulong dito, babalikan siya ng mga yan at mapapahiya lamang po siya. Pero nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi titigil ang mga flood control projects sa 2026. So, tuloy-tuloy ang flood control projects dahil may budget pa po ang gobyerno, ang DPWH. Hindi mawawala. At nakikita ko ngayon mga sangkay sa mga post, mas matitino na po ang pagkakagawa. Kita nyo ngayon, kung walang nangalampag, hindi po aayos yung gawa. At ngayon mga sangkay, grabe yung ginawa. May investigasyon, may mga sibakan na nangyayari. Tinatapon ni PBBM, kinakasuhan pa po mga sangkay. So, ganyan po ang ganap ng ating bansa ngayon. Sabi dito, hindi ibig sabihin, titigil natin yung mga flood control project. Ibig sabihin, titiyakin na ngayon natin na ang paggastos ay tama. Ang pag-implement, tama. Maayos ang design. O, diba? Good job, Mr. President. Ito yung gusto ng mga Pilipino, mga sangkay. Alam nyo, ang Pilipinas, pagdating sa kalsada, kasi trabaho din po yan ng DPWH. Alam nyo yung Pilipinas, espaltado sana lahat ng mga kalsada kung nasusunod lamang po kung magkano ang budget na naroon. Yung binibigay ng gobyerno. Kaso nga lang mga sangkay, binabawasan, kaka-kickback, kita nyo. Ang dami mga congressman ang nasasangkot ngayon. Di po ba mga sangkay? Dahil nga po, isa sila sa mga tumatanggap. Alam nyo yung mga contractor, mga bagman lang yan eh. Pag binigay sa kanila yung budget, it doesn't mean na yun na yung budget. Hihingi si Kong, hihingi si Kong, hihingi si Kong, hihingi si Sen, hihingi ang DPWH official, ganito. Ang matitira sa kanila, yun ang ipipilit ipang pagawa. Ngayon, kukuha pa sila ng malaki. Gagayahin nila ang ginawa ng mga congressman. Kukupit din sila ng napakalaki. Ang matitira, yun na lamang po ang ipapang pagawa. So, ang mangyayari, substandard ng mga materials. Ano ba, mga sangkay? Maliban sa substandard, magiging ghost project ang iba dyan. Diba? Ganyan po ang nangyayari. Kaya kailangan mo po talaga may mapanagot dito. At ayon po dito mga sangkay, handa rin umano si Pangulong Bongbong Marcos nakausapin ng mga kontratistang sangkot para ang mga ito mismo ang gumastos sa pag-aayos ng kanilang proyekto. Don't expect the government to pay for it. Ayusin nila yung project nila. Yun yung plano ni Pangulong Bongbong Marcos. So ako mga sangkay, let's pray for our government. Let's pray for our country, our president. Mga sangkay kasi mabigat itong laban na to. Hindi po yan basta-basta. Pambihira. Mismo nga si PRRD, hindi kinaya yan. Natakot eh.
Mismo si PRRD, natakot na kalabanin yung sarili niyang gobyerno. Diba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.